Sa ating lahat, mga kapatid, mapagpalang umaga. Naalala niyo po ba yung ating mensahe nung nakaraang linggo? Sino po dito yung gising nang nagsasermon ako? Nung nakaraang linggo? Idolatry. Tungkol saan po yun? Sa pag-idolo ng mga Diyos-Diyosan. yun ay pagkatapos na ibigay ni Yahweh kay Moises ang 10 utos. At ito yung karugtong, yung ating batayang teksto ngayon, karugtong ng teksto na ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Pero bago ako magsimula at lumako doon sa nilalaman ng ating batayang teksto, ating alalahanin ano ba yung mga nangyari sa nakalipas. Kung babalikan natin yung chapter 19 ng Exodus, nang si Moises ay nandoon sa bundok Sinai, kasama yung 12 leader ng Israel. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob, sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Kung paano niya pinarusahan yung Ehipsyo dahil sa kanilang pagmamatigas. Nakita yun ng mga Israelita. Sabi niya, nakita rin ninyo kung paano dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Nakita nila yung paano sila iniligtas ni Yahweh upang makalabas sa Egypto at makaligtas doon sa mga taga-Egyptyo na humahabol sa kanila. Sabi niya, kung susundin ninyo ako at magiging tapat ang ating kasunduan, meaning meron silang kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Yan ang sabihin mo sa mga Israel. Sabi niya kay Moises. At nung sinabi ni Moises yon sa mga pinuno ng 12 tribo ng Israel, tumugon sila. Opo, susunod kami. Susundin natin ang iyong Diyos. Pero meron ditong sinasabi, no? Meron silang kasunduan. Alam niyo, pag pumapasok kayo sa isang kasunduan, laging dapat yung kasunduan ay panig sa dalawang panig. Meaning, dapat equal yung magiging nila sa kasunduan. No? Kung yung isa, kung kunwari meron kayong pinag-aatian na isang pizza na mayroong 8 slice, kung yung isa 4 ang nakuwang slice, dapat yung isa 4 din. Hindi pwedeng 5 tapos 4. Kasi mag-aaway sila nun at hindi sila magkakasundo. No? Mawawalang bisa yung kasunduan. Sa kasunduan din iyon na sinasabi ng Diyos sa mga Israelita, kay Moises particularly, meron responsibilidad yung dalawang panig. Pero yung responsibilidad na iyon, mas nakaatang sa mga Israelita. Ang sabi ng Diyos, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang aking magiging bayang hinirang. So merong kailangang gawin, merong tinatawag nito, ito yung kasunduan, ito yung condition, no?
para maging matibay, may kapangyarihan yung kasunduan na ito, kailangan yung sumunod sa akin. At kapag sumunod kayo sa akin, ako ay kikilalanin yung Diyos at kayo naman ang ating kikilalanin bayan. Yan yung nilalaman ng covenant ng Diyos sa Israel. At yung covenant na yun, nakapalong yun sa tinatawag nilang Ark of the Covenant. Naalala nyo ba yun? O hindi nyo na maalala yung mga Sunday school lessons nyo dati? Yung Ark of the Covenant na yun, nandun yun sa templo. Doon sa pinakasagradong lugar ng templo, yung tinatawag nilang Holy of Holies. At walang ibang pwedeng pumasok doon, kundi yung high priest. At yung high priest, bago siya pumasok doon, kailangan niyang mag-undergo ng cleansing ritual. Kasi pag pumasok siya doon, pwede siyang mamatay kung hindi siya karapat-dapat. Alam mo yung high priest, meron niyang maliit na bell sa kanyang bewang nakatali. Ang purpose ng bell na yun, pag pumasok siya, kasi walang ibang makakakita sa kanya sa loob eh. Kapag tumutunog pa yung bell, ibig sabihin buhay pa siya. Pero pag hindi na nila narinig yung bell sa labas, kailangan na nilang hilain yung lubid na nakatali doon sa high priest dahil ibig sabihin ba, patay na. Ganon kasagrado at banal ng Diyos. At ganon siya kaseryoso sa pagbibigay ng mga kasunduan. Kilala natin ang Diyos na hindi sumisira sa pangako at sa usapan. Alam niyo bakit mas mabigat, matimbang yung responsibility sa mga Israelita? Kasi ang mga tao hindi marunong tumupad sa kasunduan. Sila yung madalas na sumisira sa kasunduan. Kaya ganun kabigat. Yun sabi ni Yahweh kay Moises, kung tutuparin niyo, susundin niyo yung aking utos, kikilalanin ko kayong aking bayan ninyo. Ako ang inyong magiging Diyos, at kayo ang aking bayan ninyo. Kung tutusin, parang bonus na lang yun eh. Yung pagpapalaya sa kanila ng Diyos sa Egypto mula sa pagkaalipin ay malaking bagay na. Pero yung hirangin sila na bayan ng Diyos ay bonus na lang doon sa mga tao iyon. Kung tutusin, hindi naman karapat-dapat. Fast forward, nang ibigay ni Yahweh kay Moises ang 10 utos sa tuktok ng bundok, naalala niyo yung kwento na ito, no? Sa ibaba, yung mga tao nagkakasiya. At doon na pala nangyayari na sumasamba sila sa gintong guya na kanilang hinulma. Sobra yung pagkagalit ng Diyos. Kasi kakabigay niya lang yung 10 Commandments. Meron lang silang kasunduan na dapat susundin niyo ako. At yung first 2 commandments na ibinigay niya, dinayulit agad ng mga tao. Ganon katindi yung nangyari. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kung kayo ang Diyos, ano gagawin niyo sa mga tao ito? Makatayin? Paparusahan? Kung kayo ay magulang, at meron kayong bata meron kayong anak na napakasuwal, yung madalas na tinatawag nating black sheep, anong gagawin nyo pag nakagawa siya ng isang malaking kasalanan sa inyo? Papatayin? Hindi naman. Paparusahan? Anong klaseng pagpaparusa? Iluluhod sa munggot?
ilulubog sa drum na punong-puno ng tubig. May pamamana. Naalala ko, nung bata kami, pag nagagalit sa amin si mama, kasi hindi kami nagkukusan na gumawa ng mga gawain bahay, nilalayasan niya kami. Doon kami napipilitang gawin lahat ng mga gawain bahay sa bahay. Tinuturuan niya kami magluto, maghugas ng pinggan, maglaban ng sarili namin damit. Pero pag nandyan siya, kasi alam namin na gagawin niya na ng mga bagay na yun, wala kaming papel. So walang kwenta yung kanyang tinuturo sa amin. Pag napupuno na siya, bahala kayo sa buhay niyo, lalayasan ko kayo. Pupunta siya doon sa Antico, sa mga kamag-anak namin. Mag-stay siya doon ng mga ilang araw. Saka na lang siya babalik. At doon kami natuto. Alam nyo, hindi malayo sa karanasan ng mga Israelita. Nung nagalit si Yahweh, nalaman niyang gumawa ng gintong buya yung mga Israelita sa baba ng bundok. Nagalit siya, papatayin mo yung mga yan. Uubusin ko, lilipunin ko. Dahil nilapastangan nila ako. Pero nagmakaawa si Moises, huwag naman. Huwag mo naman gawin yan. Iniligtas mo nga kami sa Egypto para makilala ka na ikaw ang tunay na Diyos. Kung lilipunin mo yan, ano na lang sasabihin ng mga Egyptyo? Na nilabas mo lang kami dito para parusahan at patayin. Kinagbago yung isip ng Diyos. O sige, hindi ko na lang kayo papatayin. Hahayaan ko kayong pumunta sa Kanaan. Doon sa lupain, ipinangako ko sa inyo. Magsusubo ko ako ng anghel na gagabay sa inyo. Sila ang mangunguna sa inyo doon, pero hindi ko kayo sasamahan. Kasi baka doon sa kalagitnaan ng inyong paglalakbay, ay mapatay ko kayo dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Basahin niyo yung teksto, ganun. Ganun ang damdamin ng Diyos. Galit na galit siya. Tayo minsan magulang, no? Minsan nagtitimpi tayo sa galit na hindi natin masaktan yung ating mga anak. Minsan yung mga anak, akala nila talagang pinagmamalupitan sila ng magulang. Pero alam niyo, hindi naman gusto ng magulang na masaktan kayo. Lalo na kung pinaparamdam nila sa inyo na mahal na mahal nila. Amen po ba mga magulang? Amen ha? Diba? Ganun din yung damdamin ng Diyos. Ayaw niyang parusahan niya kayo kasi ayaw niyang baka sa pagpaparusa niya hindi niyo makayanan, masawi pa kayo. So sige, gawin yung gusto niyo. Gagawin ko, tutuparin ko yung pangako ko sa inyo, pero hindi ko kayo sasamahan. Pag gano'n ang sinabi sa inyo ng Diyos. Kaya sumihingi tayo sa Diyos ng mga prayer request. Mga bagay na inaasam natin, matagal na. Sana matupad, Lord. Gusto ko talaga eh. Pero hindi naman yung inyong buhay naman, hindi naman umaayon din sa layunin ng Diyos. Alam niyo, nakakatawa nga minsan, maraming mga Kristiyano nanghihingi ng signs. Meron ba dito no? Lord, give me a sign. Kaya lang yung utak natin, advance na mag-isip eh. Gusto natin, yung sign na ibibigay sa atin, pabor sa kung ano yung gusto natin. Hindi sa gusto ng Diyos. Kaya minsan, pag mayroong sign, kunwari, ay, sign yan, baka ito na. Pag hindi pa po sa kagustuhan natin, baka hindi yan. Maghintay pa ako ng sign ni Lord. Maraming ganong Kristiyano eh.
Maraming Kristiyano rin na ang akala nila, pag umaasenso yung buhay nila, binibless sila ng Lord. Blessing yun ni Lord. Kahit yung paraan nila para umasenso yun ng buhay ay nakakatapak ng dibdibad ng iba. Anong klaseng pagpapalay? Madalas ginagawa nating paraan lamang ang Diyos para makamit yung mga nais natin. Pero hindi siya talaga nagiging Panginoon ng ating buhay. Hindi talaga siya yung nilalaman ng ating puso. Hindi talaga siya nagbibigay ng pagbabago sa ating buhay. Gusto lang natin yung magandang bagay na makukuha natin. Pero yung sumunod sa Kanya, hindi. Anong tawag doon sa magkaibigan? Friends with benefits. Ginagamit mo lang yung kaibigan mo para makuha mo yung mga kailangan mo sa Kanya. Pag wala nang pakinatang kaibigan mo, layasan mo na. Wala ka nang takot. Madalas ganun ang ginagawa natin sa Diyos. Ginagawa natin siyang genie in the bottle. Kasi yung genie, wala naman tayo kailangan gawin eh. Humiling lang tayo, magbigay lang tayo ng please 3 wishes, gagawin na. Hindi mo kailangan sumunod sa kanyang mga kagustuhan. Kaya magalit ang Diyos doon. Pero alam mo, ang reaction ni Moises, iba. Iba yung naging reaction ni Moses. Sa galit ni Yahweh, sabi niya sa mga Israelitas, sabi niya kay Moises, umalis na kayo dito at magtuloy sa lupay aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Sila yun, ng mga Israelita. Ang pupuntahan ninyo isang mayaman at masaganang lupain. Pangunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kanineo, Amoreo, Heteo, Perezeo, lahat ng Heyo, Hibita at Jebuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malimpol ko lamang kayo sa daan dahil sa kasigasan ng inyong ulo. Sabi niya, pero alam mo ang response ni Moises? Sabi niya, kung hindi nyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kami paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami ay ang inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng mga bansa. Alam mo, ang pinili ni Moises, higit doon sa promise ng Diyos sa kanila, yung presensya ng Diyos sa kanila. Madalas, maraming mga mananampalataya, mas pinipili ang biyaya lamang kaysa sa presensya. Di bali nang mabaliwalan yung nais ng Diyos. Di bali nang hindi sundin yung kanyang kalooban, basta makuha ko yung aking kalooban. Kung kayo tatanungin mga kapatid, ano ang mas matimbang sa inyo? Biyaya ng Diyos o ang presensya niya? Kung kayo si Moises, susundin niyo ba yung nais na lang ng Diyos na pangunahan kayo ng anghel, pero hindi kayo sasamahan? Walang pinag-iba yan sa mga magulang na dahil yung anak nagpupumilit, kahit nalabag sa kalooban niya, o sige, ibibigay ko sa iyo. Pero masama, gusto kong malaman mo na masama ang loob ko sa iyo. Wala yan din pinag-iba sa mga misis na may galit sa mister.
Kahit na masama ang loob nila, paghahainan pa rin nila ng pagkain. Ano ba kayo ng gano'n? Ako hindi. Diba? Ang bigat sa kalooban. Masaya ka, nakuha mo ang gusto mo, pero walang kang kapanatagan. Sana hindi ganun, maging ganun yung buhay natin sa Diyos. Na sana yung ating relasyon sa Kanya ay tapat at totoo. Na sana mas pahalagahan natin ang Kanyang presensya, ang Kanyang nais, higit sa ating mga layunin, sa mga sarili nating nais. Kasi walang saysay kung makuha natin lahat ng bagay, pero yung ating kaluluwa naman ay malayo sa Diyos. Ano ba mas matimbang sa inyo? Yung Kanyang biyaya o ang Kanyang presensya? Ito lang sasabihin ko. Kahit na wala yung, nandyan yung biyaya niya, pero wala yung presensya niya. Walang saysay niya. Hindi masusustain yung blessing ng Diyos sa inyo kung walang presensya niya. Pero kung nandyan ang presensya niya, makakaasa kayo lagi ng pagpapala mula sa Diyos. Pero paano natin malalaman ang Kanyang presensya? Babalik tayo dun sa kasunduan. Ano yung kasunduan? Kasi sinabi ni Yahweh kay Moises, kung susundin niyo ako at kung magiging tapat kayo sa akin, meaning yung layunin niya, yung nais niya para sa buhay niyo, ay susundin niyo, tutuparin niyo, doon mamamalagi ang presensya ng Diyos sa inyo. The presence of God should transform us inside out. Hindi siya palamuti lang. Isa siyang mahalagang bagay para baguhin ang ating pagkatao. Madalas naririnig natin yung tanong, di ba? What would Jesus do? Meron pang naging bracelet din, WWJD. Pero dapat tanungin natin, sa ating mundong ginagalawan ngayon, nasaan ang Diyos? Ano ang Kanyang ginagawa? At kung tayo ay umaharap sa isang pagsubok, tanungin natin, anong ginagawa ng Diyos? Hanapin natin yung Kanyang kalooban. At higit sa lahat, sundin natin ito. Doon, mas lalo magiging matingkad sa atin ang pagkilos ng Kanyang presensya. Amen.